Magandang umaga mga bata! Ayan, so bago ang lahat, nagpapagwagsi tayo. Munang lahat para sa ating manalangin. So ito ang ating mga ulo, ito ang ating mga mata, at gawin natin ang presensya ng Panginoon. Ang mga Diyos at makapangyarihan sa lahat, pinutuloy ko po namin at masasalamatan sa araw na ito. Panginoon, natin yung pagkawag sa amin, ang mga batang na sa amin, Panginoon, mga po'y bigyan ko sila ng sapat na katulungan, nang sabihin ko ay marami silang matutunan ng araw ng Panginoon. Panginoon, pinipilin ko at sa akin ko, patawarin ko ang mga batang ito sa kanilang mga nagagawang kasalanan, maging sa isip ng buhay sa libaw ko. Salamat po ang sa kapalanan, sa mga sa pangalan ng Jesus. Amen. So, bayan, so bago ang lahat, ay pinandapat itong energizer. So, lahat ay sasayaw. Naiintindihan ba? Ayan. So, bago kayo magsayo, ay pagpulot muna ang mga nakikita ng malat at pag-ayos ng mga bangko. Ayan, very good. So, bago tayo magsimula, ay may hinanda ako dito para sa rules. So, ito ay magsisilbi natin guide para kayo ay magkaroon ng matiwasay na discussion. Ayan. So, pakibasa nga mga bata. Listen carefully. Sunod. Yes, raise your hand if you want to answer. And last. Okay, show respect and kindness to everyone. Very good. So, pagtandaan lahat ng klaseng rules nito para tayo ay may maayos na discussion ngayong araw. So, bago ang lahat, meron ba tayong absent ngayon? May iban ba? May araw? Ayan, wala. Very good. Bigyan ng limang palakpak ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 4. Okay, very good. So, bago tayo dumako sa ating tatalakayin ngayong araw, ay makakali ba natin balikan ang ating pinag-aralan ng nakaraan? Ayan, may mga kapagsabi ba sa akin kung sino o kung ano ang ating pinag-aralan ng nakaraang araw. Yes, Michelle? Very good. Ang ating pinag-aralan ng nakaraan ay tungkol sa
Nicole? Ayan, very good. So, ang ating mga planetang pinag-aralan noong nakaraan ay Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, at Neptune. Napakagaling naman ni Nicole. Ayan. So, bigyan din ng limang palakpak si Nicole. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5. Okay, very good. So, natingin ko naman ay may mga natutunan kayo itong nakaraan nating discussion. At ngayon naman, bago tayo umako sa ating bagong tatalakayan ngayong araw ay meron akong hinihandang aktibidad. Ayan. Meron akong hinihandang aktibidad para sa inyo. So, ito ay pinamagatang iguhit mo. Ayan, iniisip ba kayo na pwede natin gawin? Dahil ang ating pamagat ng ating activity ngayong araw ay iguhit mo. Ibig sabihin, kailangan ng ating umuhit. That's very good. Ayan, iguhit mo. Ayan, ngayon, may mga nakikita kayong iba't ibang larawan, limang larawan. Ngayon, ang kailangan nilang gawin ay umuhit ng happy face o nakakilig ng mukha kung ang nasa larawan ay kaya niyong gawin. At sad naman kung ang nasa larawan ay hindi niyo kayang gawin. Diba? Naiintindihan ba mga bata? Okay. So, sino ang unang gustong sumagot? Yes, I did. Okay, so, ako ang drawing ni Ivy ay happy face. So, ibig sabihin, kaya daw ni Ivy na mag-drawing. Very good naman si Ivy. Sunod naman na larawan. Yes, Jonathan. Ano kaya ang drawing ni Jonathan? Happy face ba o sad face? So, ang drawing ni Jonathan ay sad face, mga kasimangot. Bakit kaya, Jonathan? Hindi ka marunong kumanta. Okay lang yan. Lahat naman tayo ay may mga hindi kaya gawin. So, ikaw hindi mo kaya gawin ang pagkanta. Kaya ang drawing mo ay sad face. Next naman. Yes, Baby Joy, sa pangatlong larawan. Ano naman kaya ang drawing ni Baby Joy? Ayan, ang drawing ni Baby Joy ay happy face. Ibig sabihin si Baby Joy ay magaling kung marunong siyang sumayaw. Kasi sa larawan natin, may isang babaeng sumasayaw. Ibig sabihin, happy face ang drawing ni Baby Joy. At siya ay marunong sumayaw. Nakagaling naman, Baby Joy. Sunod naman. Pang-apat na larawan. Sino gusto sumagot? Danny. Danny. Ano ang drawing mo sa pang-apat na larawan? Happy face ba o sad face? Ayan. Ang drawing ni Danny ay happy face. Happy face, ibig sabihin, si Danny ay marunong mag-gitara. Nakakagaling naman ni Danny. At ang ating naman last picture, ang ating naman larawan, sino gustong sumagot? Yes, Rika. Ayan, ano kaya kung sasagot ni Rika? Happy face ba o sad face? Ayan, ang drawing ni Rika ay sad face. Bakit kaya sad face, Rika? Yes, tanda, Rika? Okay. Kaya naman pala sad face, ang drawing daw ni Rika, hindi daw siya marunong mag-bike o mag-bisikleta kasi napag naman siya ng
Yeah. Ayan. So, nag-enjoy ba kayo sa ating activity ngayong araw? Okay, very good. Ngayon, kung nag-enjoy kayo sa ating activity ngayong araw, may makapagsasabi ba sa akin kung ano ang tatalakayin natin ngayon? Base sa ating ginawang activity. Side face, happy face, magkanta, magbabay. Yes, Michelle. Tungkol sa mga iba't ibang talento. Pwede? May iba ka bang sagot? Yes, Nicole. Tungkol sa ating sarili. Okay, very good. So ngayon, ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa pagpapahalaga. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay pagpapahalaga sa sarili o sa sariling kakayahan. Ayan, very good. So ang sagot ni Nicole ay medyo malapit na sa ating tatalakayin ngayong araw. Ano nga ulit ang ating tatalakayin ngayong araw? Very good. Pagpapahalaga sa sarili o sariling kakayahan. So, bago tayo lumako sa ating discussion, na ito ang ating layunin ngayong umaga. Ang ating layunin sa ating talakayan ay makibasa lahat. Number 1. Sa pagtatapos ng talakayan, ang mag-aaral ay inaasahang malalaman ang kanyang hilig, nais at gusto. Pangalawa, masigasig na makikisali sa talakayan. At pangatlo, nagsasakilos ang sariling kakayahan sa pag-awit, sa pagsayaw, sa pamamagitan ng tiwala sa sarili. Very good. So, nabasa ng mga bata. Basa, everyone, at 1, 2, 3, go! Isong. Very good. So, sa inyong binasa, tulad mo, ang bawat bata ay may kanyang hilig,
nais at gusto. Ayan. So, lahat daw ng mga bagay may kanilang hinihiling na nais at gusto. Ikaw, Nicole, ano ba ang mga nais at hiling mo? Ayan. So, ang nais at gusto daw ni Nicole ay maglaro ng araw-araw. So, sabi dito, kadalasan, nais mo ipakita at bahagi sa iyong kapwa bata. Masaya kami makita ngayong gabi ng pusay sa ibang tao. So, yung kay Nicole, masaya daw siya, ako, hindi daw at gusto niya kayang maglaro lang araw-araw. Pero dito, sinasabi dito na yung mga nais at gusto daw natin ay minsan o kadalasan gusto natin ipakita o ibahagi sa ating kapwa bata. So, ibig sabihin, yung mga nais at gusto natin ay tulad ng pagkanta, pagsayaw, ayan, tulad ng activity natin kanina, pagbibisikleta. So yun daw yung sinasabi dito na hilig at ating mga gustong gawin. So, sabi dito, ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay isa sa mga pinakamahalaga sa sarili. Ito ang naging daan ng tagumpay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Nabubuo ang tiwala ito sa mismong sarili, sa may pananalig at na makakayang gawin ang isang bagay. Ayan. Sabi daw, kung may tiwala daw tayo sa ating sarili at pinahalagaan natin ang ating sarili, mas madali natin may babahagi yung ating mga nasa dito? Mapapagtagumpayan lahat ng aspeto ng ating buhay. So, sabi ba dito, nabubuo ang tiwala ito sa mismong sarili, sa may pananalig na makakayang gawin ng isang bagay. Ibig sabihin, kapag may tiwala tayo sa ating sarili at pinangahalagahan natin ito, makakaya natin yung mga bagay na gusto natin gawin. Kaya, tulad nga kay Jonathan kanina, hindi daw siya marunong kumanta. Lahat naman tayo ay may makayang kumanta. Napapag-aralan din lahat ang ating mga gusto, ang ating hiling. Yung kay Jonathan, kung bibigyan lang ng Jonathan ng pagpapahalaga sa sarili niya at nagtitiwala siya sa sarili niya, ibig sabihin, makakaya niyang gawin yung mga bagay na hindi niya kaya gawin o nahihiya siyang gawin lang. Baka nahihiya lang siyang gawin yung pagkanta kasi baka nawalan siya ng ibang bata. Pero kung may tiwala tayo sa ating sarili at pinahalagaan natin ito, makakaya natin gawin yung mga gusto natin, makakaya natin kumanta, makakaya natin sumayaw, makakaya natin magbisikleta at makakaya natin lahat. Basta may tiwala lang tayo sa ating sarili. Ayan, naiintindihan ba mga bata? Very good. So, dito sa pangalawa naman, patuloy din tumilibay ang pagtitiwala sa sarili habang pinagbubuti at pinaputulad mo ito. Kung may tiwala ka sa iyong sarili, ang kasiglahan sa mga gawain ng taglay mo at magiging madali ang mga gawain ito. Tama. Tama yung sabi dito. Sabi dito, kung may tiwala ka sa iyong sarili at taglay mo, nagiging madali ang mga gawain ito. So, tulad ng sinabi ko kanina, kung tayo ay may tiwala sa ating sarili at hindi tayo nahihiya gawin yung mga bagay na gusto natin, hindi na madali o hindi na mahirap para sa atin na gawin yung mga bagay na gusto natin. Ayan. So, syempre, sino ba naman ang hindi gusto na ipakita yung talento nyo sa pagkanta? O ipapakita mo ito sa kapwa-bata mo, syempre, papalakpakan na. Ayan. Yung iba, magiging idol ka pa. Ayan, kung ikaw, Jonathan, kung may papakita mo lang na magaling ka kumanta, hindi ka nahihiya, mas madaling para sa iyo na kumanta sa ibang bata. Ipapakita ka sa hindi lang sa kids, hindi lang sa bata, sa magulang din natin, sa ibang tao. Ayan. Kaya kasabi ko ito, kung may tiwala at pinahalaga natin ang ating mga sarili, ay makakaya natin yung mga bagay na nahihirapan tayo.
ngayon? Ayan, very good. So, kung naiintindihan nyo ang ating pinalakay ngayong araw, ano ang mga kailangan natin gawin para maipakita yung mga hilig at nais na natin ipakita sa ibang tao? So, ano daw yung mga dapat gawin para maipakita natin yung mga gusto natin? Yes, Joanna? Very good. Ang pagtitiwala sa sarili. Very good. Joanna, bigyan ng very good claps, Joanna. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ayan, very good si Joanna. So, sabi ni Joanna, ang kailangan lang daw natin gawin para may pakita yung mga nais at gusto natin ay magkaroon lang daw tayo ng ano daw ng tiwala sa sarili. Very good. Ayan, meron pa ba? Gusto sumagot. Ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin para hindi tayo muli yung ipakita yung gusto natin, yung hilig natin, yung talento natin? Okay, yes, Ivy? Very good. Kailangan din daw magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa ating sarili. Very good, Ivy. Bigyan ng mga palakpak si Ivy. 1, 2, 3, go! 2, 3, 4, 5. Very good. Siyempre, mahalaga din na tinitingnan natin yung sarili natin or pinahalaga natin yung sarili natin. Kasi kung pinahalaga natin yung sarili natin, tulad ng sinabi ko kanina, mas madali na natin ipakita yung mga bagay na gusto natin. So, kumbaga sa isang pamilya ay magkapatid yung pagtitiwala sa sarili at pagpapahalaga sa sarili. Para sa ngayon, mas madali na natin ipakita sa ibang tao, sa ating kapwa bata, yung ating talento, yung ating nais, o yung ating gustong gawin. Ayan, naiintindihan ba ang ating tinalakay ngayong araw? Ayan, very good. Ayan naman ay may ipapabasa ko sa inyo isang magandang kwento. Ayan, excited na ba ang lahat? Ayan, so, babasahin ang kwento. Isa sa buhay, pag-iilayan, iintindihin. Dahil, pagkatapos natin basahin ang kwento ay magkakaroon tayo ng mga kabuhan ng mga. Naiintindihan ba? Okay, very good. So, ang ating kwento ay may pinamagatang ang batang si Leia. Ayan, tahimik na basahin. Intindihin na sa gayon ay may isasagot pag nagtanong si teacher. Okay? So, tapos na ba? Okay, next. Tapos na? Okay, next naman.
Okay na? So, next naman, ang last part. Okay. Tapos na basahin. Okay, tapos na. So, ngayon, naiintindihan ba ang binasa? Naiintindihan mo ba ang binasa, mga bata? Ayan. Kung naiintindihan, ano ang pamagat ng kwento na inyong binasa? Yes, Dante. Very good. Ang batang si Leia. Ngayon naman, sino ang batang tinutukoy sa kwento? Yes, Dante. Ayan, ang tinutukoy sa kwento ay si Leia. Ngayon naman, ano ang katangian ni Leia? Yan, kung naiintindihan, binasa nyo mabuti ang kwento, mababasa doon kung ano yung katangian ni Leia. So, ano yung katangian daw ni Leia? Yes? Michelle? Very good. Sino ba ang inyong sagot? Yes, Ivy. Okay, very good. So, ang katangian daw ni Leia ay mahusay siya sa larangan ng pag-guhit. Ibig sabihin, magaling mag-drawing si Leia. Nakakalinga siya ng ibang mga larawan na nakakapagmamahna sa ibang tao. Very good, Ivy. Sunod naman, bakit kaya hindi mahikayat ng mga magulang si Leia daw na sumali sa mga patimala? So, bakit daw hirap ng mga magulang ni Leia na hikayatin siya na, anak, sumali ka dito kasi maganda. Ganyan. Anak, sumali ka dito kasi may makukuha kang reward. Ganyan. So, bakit kaya nahihirapan ng mga magulang ni Leia na hikayatin siya? Yes, Jonah? Very good. Kaya hindi daw may kaya ng mga magulang si Leia daw ay mahiyain at wala daw siyang lakas ng loob para sumali sa mga katiwala na katulad nun. So, bakit kaya nahihiya si Leia? Bakit kaya wala siyang lakas ng loob na sumali sa mga ganun katiwala? Yes, Jonathan. Very good, Jonathan. Bigyan ng palakpak si Jonathan. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, very good, Jonathan. So, sabi doon, kaya daw nahihiya na sumali si Leia sa mga katiwala kasi nahihiya siya na makapagkawalan lang siya, na pag maraming nanonood, nahihiya siya. So, ayun, kaya hindi may kaya ng mga magulang niya na sumali si Leia sa mga patimpala. Very good. Pero, sabi dun sa kwento, kahit nahihirapan daw na hikayatin ng mga magulang si Leia na sumali sa patimpala, sumali pa rin si Leia sa kanyang unang patimpala. So, kahit nahihiya si Leia at walang lakas ng loob si Leia sumali sa mga ganun, ay sinubukan na pa rin sumali sa mga patimpalang na katulad nun. So, kung si Leia ay nakasali sa patimpalang na yun, ano ang kanyang unang nararamdaman na pagkakantong niya sa ganong patimpala? Yes, Dina? Very good. Ayan. Nung unang sali daw ni Leia sa patimpalak na yun,
sitwasyon, si Lea daw ay inunahan ng takot at kaba dahil maraming nanonood sa kanya. Ayan, so kahit sino naman, pag maraming nanonood sa'yo, syempre uunahan ka talaga ng takot at kaba. Syempre, isipin mo kung ano yung sabi nila, kung tumitingin ba sila dahil kung nagagalitan sila or inuusila nila. Pero, dahil unang pating pa lang ni Lea, ginawa pa rin ni Lea yung kanyang mga kaya. Ginawa pa rin yung best niya at nagtiwala pa rin siya sa kanyang sarili. Ayan. So, nung nagtiwala si Lea sa kanyang sarili, nung nagpatuloy siya sa patimpalakay, ano kaya ang naramdaman ng mga magulang at mga teacher ni Lea? Yes, I did. Very good. Ayan, natuwa ang mga magulang ni Lea at ang mga teacher nila. Kasi nagpakita daw si Lea na magtitiwala sa sarili. Very good. Kasi kahit sobrang kapangkapan si Lea, kahit hindi na siya matakot, pinakita pa rin niya na kaya niya at nagtiwala lang siya sa sarili niya na kaya niya gawin kaya niya magulit sa maraming tao. Very good. Ayan. So, ano ang ating pinag-aralan ngayong umaga ito? Aha, isa-isa lang. O, pakibasa namin ito. Raise your hand if you want to answer. Ayan. Tatas na kamay at saka lang sasagot. Yes, Michelle? Okay, very good. Ang ating pinag-aralan ngayong araw ay tungkol sa pagtitiwala sa sarili o sa sariling kakayahan. Ayan. Nang sinasabi doon na kahit sobrang kabang-kaba na tayo, kahit maraming nanonood sa atin, dapat gawin pa rin natin yung makakaya natin at magtiwala lang tayo sa sarili natin. Dahil daw, kapag may tiwala daw tayo sa ating sarili, ay makakaya natin yung mga bagay na gusto natin o gusto natin ipakita sa ating mga magulang, sa ating mga teacher o sa ibang tao. Basta meron tayong tiwala sa sarili, lahat ay kaya natin gawin. Very good. Ayan. So, tingin ko naman ay marami kayong natutunan sa ating pinalakay ngayong araw. Ngayon ay kumuha ng isang buong papel at sagutan ang mga ito. Okay, pakibasa mo na naman ito. Sulat ang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi. Number 1. Ang pagtitiwala sa sarili ay ang paniniwala kaya gawin ng isang bagay. Tama kaya o mali? Tama kaya o mali itong pangungusap na to? Okay na ba? Okay, number 2. Hindi pagpapatuloy ang mga bagay na hirap gawin. Tama kaya o mali? Okay na? Okay, number 3 po. Ang kakayahan talent ay dapat pagyamanin at huwag ihiya. Tama kaya po o mali po ito? Mukhang alam na alam ni John Mabel ang kanyang sasagot sa ating pangatlong katanungan. Dahil una siyang nakakapos, mukhang alam na ang tamang sagot. Okay, number 4, okay ba? Okay, number 4. Natatakot at nahihiyang gawin ang isang bagay dahil walang tiwala sa sarili. Tama po kaya o mali po? Okay na? Okay, last number 5 po.
Tama po kaya o mali po? Okay na ba? Okay, kaya natin si Michelle. Hindi ba siya tapos? Okay na ba, Michelle? Okay, atin naman ngayong checkan ang inyong mga sagot. So, number 1, ang pagtitiwala sa sarili ay ang paniniwala kayang gawin ng isang bagay. Ito po ay tama. Number 2, hindi ipagpapatuloy ang mga bagay na mahirap gawin. Tama o mali? Mali. Kasi kahit nahihirapan tayo sa mga bagay na yun, dapat tayo natin gawin dahil at ang kailangan ng natin gawin ay magtiwala tayo sa ating mga sarili. Very good. Number 3. Ang kakayahan o talent ay dapat pagyamanin at tuwag ni kaya. Tama o mali? Tama. Very good. Number 4. Natatakot at ang gawin ng isang bagay dahil walang tiwala sa sarili. Tama o mali? Mali. Dahil yun, sabi nga doon sa ating discussion kanina, dapat dapat may tiwala tayo sa ating sarili para makaya natin gawin ang mga bagay ng ating gusto. Okay, number 5, last number. Nakakamit ang tagumpay sa gawain kung may tiwala sa sarili. Tama o mali? Tama. Very good. Sino nakakuha ng 5? Wow, natin ako. Very good. Pero paano ninyo mga sarili? Ay, pakibasan ang inyong mga papel at akin ng i-reversion. Okay. Now, para naman sa inyong pagpaparalin, kumuha ng isang notebook at isulat ang inyong takdang aralin. Sabi dito, umulit ng bulaklak at sa bawat talunot o petals, dito ay ilagay ang maaaring mangyari sa iyong kakayahan kung may tiwala ka sa iyong sarili. Isulat ito sa isang malinis na papel. Kaya sa isang malinis na papel ito sasagutan at bukas ay ating itong checkan. Naintindihan ba mga bata? Okay. Magsintayo ang lahat. Goodbye, class.